is... Nakatuto kami, 24 oras. Magandang hapon po. Mahigit 20 ang napuruhan sa magkahiwalay na disgrasya sa Cebu ngayong weekend. 2 sa kanila ang nasawi. Pasintabi po ang isa sa mga biktima na hati ang katawan. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa dashcam footage nakuha sa Cebu-Cordova Lake Expressway, hagip ang pag-overtake ng van sa sasakyan kahapon hanggang pumutok ang kanang gulong sa likuran nito. Ang van ilang beses bumaliktad o tumaob. Tumilapon palabas ng sasakyan ng ilang sakay nito. Agad tumulong ang mga sakay ng dumaang sasakyan at mga rumisponding rescuer. Ayon sa pulisya, nasawi ang isang batang edad 2 at isa pang babaeng edad 56 na parehong sakay ng nadisgrasyang van. Nasa ospital ang 21 ibang sakay ng van kabilang ang van driver. Ayon sa hepe ng Cordova Police, 23 ang kabuuang bilang ng sakay ng van. Kalunos-lunos ang sinapit ng babaeng 65 years old sa South Road property sa Cebu City. Nagulungan siya ng 10-wheeler truck kaninang alas 10 ng umaga. Nahati ang katawan ng biktimang taga Mandaue City. Base sa investigasyon, pababa na ng tulay ang truck nang bigla umanong tumawid ang biktima. Hindi na nakapreno ang truck driver. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang driver na hawak na ng Traffic Enforcement Unit at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Inaalam din kung paano napunta ang biktima sa lugar na hindi naman tawiran. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatutok 24 oras. Mahigit 9,000 insidente ng sunog ang naitala sa bansa mula Enero hanggang kahapon, May 4. 37% ang mas mataas sa mga sunog na naitala sa parehong panahon noong 2023. Hindi pa kasama riyan ang sunog sa Ermita, Maynila kung saan isang senior citizen ang nasawi. Nakatutok si Jonathan Andal. Sunog ang bungad sa 5 de Mayo ng mga taga-Ermita, Maynila. Isang bahay ang natupok at nadamay ang katabing hotel. Yung padar! Yung padar! Bombahan niyo yung padar! Patay ang 85 taong gulang na ina ng may-ari ng nadamay na hotel. Sabi ng kanilang mga empleyado, kasama ng biktima noon sa bahay ang anak na lalaki. Galing siya sa CR, paglabas niya, umapoy na yung mismong sala. Tinry niya muna at first iligtas yung nanay niya. Paglabas niya, tsaka na siya nagpanik. Sigaw sa nung sigaw, aligaga siya, sobra as in, yung nanay niya, sinisigaw niya talaga yung nanay niya. Malakas pa siya kung tutuusin, kaso siguro hindi na po siya makalabas noon that time. Hindi namin masakluluhan yung matanda. Hindi na kami nakapasok kasi sumalubong na sa amin yung apoy tsaka yung usok. Light material po kasi yung unang nasunog, ma'am. Kaya medyo lumaki yung apoy sa likod, tapos nadamay yung building sa harap. Sugatan ng anak ng biktima na nagtamo ng galos sa braso, gayon din ng isang bumbero at isang fire volunteer. Nakalikas naman at walang nasaktan sa mga guest ng hotel. Pero ang ilan sa kanila may mga gamit na nabasa at nawala. Yung relo ko lang ang nawala. Okay lang ba? At least, ano pa yun? Buhay pa kami. Wala talaga kami isa ni gamit na dala. Sabi ko, mahal yung gamit natin, mahal. Sabi niya, hayaan mo na yung gamit, bumaba ka na. Ayun na, tagtakbuhan na kami sa baba. Dahil po mainit ang panahon, mag-ingat po tayo sa mga electrical wirings, sa mga cigarette butts, kasi yun ang parating pangunahing sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dahil sa matinding init, inabisuhan ng DepEd ang mga paaralan na kung maaari gawing indoor ang mga moving up at graduation ceremony. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa katapusan ng buwan, magmo-moving up ceremony ang kambal na anak ni Nikki. Unang taon ni Nakali at Cleo sa eskwelahan at aakyat na sila sa Kinder 2. Excited po kasi first baby ko sila eh. Kaya excited po ako sa pag-graduate nila. Lalo na may mga achievements silang makukuha. Ngayon pa lang, pinag-iisipan na ni Nikki ang isusot ng kambal, lalo't matindi ang init. Sa church hall ng paaralan gagawin ang moving up ceremony ng mga bata. Nag-adjust na rin daw ng pasok sa klase ang paaralan.
Dati po, ang pasok nila 12 ng tanghali, tapos in-adjust po sila ng 8 ng umaga. Kasi nga ho, dahil sa heat index. Yung church hall nila, aircon naman po yun. Kaya, sila, naka-casual dress lang, yun lang po. Hindi sila nakatoga. Mula May 29 to 31, idaraos ang end-of-school year rites ng mga paaralan, mapa-graduation o moving up ceremony. Dahil sa matinding init ngayon, nakasaad sa memorandum ng Department of Education na hanggat maaari, gawing indoors ang seremonya para sa kapakanan ng mga estudyante, guro at iba pang dadalo. Kung meron naman tayong indoor venue with proper ventilation or covered courts, ay isubukan po natin isagawa yung mga rites dyan para nang sa ganun ay talagang hindi maapektuhan gaano ng sobrang init ang ating mga learners. Kung talagang hindi natin may iwasan, no, wala tayong indoor venues na magagamit or covered courts, ay gawin lang sa mga oras na hindi matindi ang sikat ng araw at hindi matindi yung init. We intentionally did not prescribe a time kasi iba-ibang sitwasyon, no, sa ating mga schools nationwide, and that is why nakausap naman ng ating mga school heads. We're giving them the flexibility. Paalala rin ng DepEd, bawal maningil ang mga paaralan para sa graduation o moving up ceremony. Dapat unang-una, no collection tayo sa graduation. Siguraduhin na walang mga teachers, staff, school personnel, or sino man na magkakaroon ng any collection. So we want it to be very, very simple lang and meaningful. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang memo ng DepEd para nila sa kaligtasan ng lahat. Dapat din daw gawing simple ang seremonya para hindi na makadagdag pa sa gastusin ng mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nananawagan ang isang grupo ng mga empleyado ng gobyerno na gawing 33,000 ang minimum wage ng 2 milyong kawani ng pamahalaan. Narito ang aking pagtutok. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation amongst others. Kasunod ng utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, may panawagan din ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. May saalang-alang din nila dapat ang sweldo na aabot sa 2 milyong kawani ng pamahalaan. Ang panawagan namin, national minimum wage based on living wage, 33,000 across the bureaucracy. 13,000 pesos ang pinakamababa o base pay ngayon sa gobyerno. Malaki man ang hiling nilang pay increase. Living wage daw ito o nakabubuhay na sweldo. Katumbas yan ng mahigit 1,000 pesos sa arawang sahod kasamang Sabado at Linggo. Malayo sa pinakamataas na minimum wage sa pribadong sektor sa Metro Manila ng 610 pesos. Kahit isama pa ang 100 pesos na legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. 33,000 pesos kada buwan din ang national minimum wage sa panawagan ng ACT Teachers Party List. 50,000 pesos sa sweldo naman para sa entry-level teachers. Sampalaan nila sa mga gurong malilitang sweldo ang nakakalulang sweldo ng mga executive ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng Department of Budget and Management, may direktiba ang Pangulo sa Gabinete na pag-aralan ng taas sweldo sa mga kawani ng gobyerno para matiyak na hindi ito nalalayo sa sahod sa pribadong sektor. Katunayan na pondohan na raw ang pag-aaral na ito sa 2023 national budget. Pero ang anumang taas sahod, kailangan muna magpasa ng batas ang Kongreso at kung may papasa, handa naman ng DBM na pondohan ito. Kaunay naman sa review ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa minimum wage, may kinakasang pulong ang National Wages and Productivity Commission sa mga susunod na araw. Amin na po nga tatalakayin yung paano po natin na pabibilisin, kagaya po ng nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging mabawasan po yung uncertainty, gustong maging predictable at makapaghanda din naman po yung mga namumuhunan. May kinalaman po sa usapin pagtataas po ng umiiral na minimum wage sa bawat rehiyon. Bukod po sa mga opisina, tanggapan ng gobyerno, marami ng mga bahay ang gumagamit ng solar power para makatipid sa kuryente. Magkano nga bang gastos para makapag-set up ng solar power system? Alamin sa pagtutok ni EJ Gomez. Ika nga nila, it's more sun in the Philippines. Lalo pa sa panahong walang gaanong ulan o pag may El Nino. Malaking pakinabang daw ang araw kapag nagagamit bilang kuryente.
Nitong 2022, ayon sa Energy Department, 22% ng enerhiya ng bansa ay mula sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan. Bukod sa mga tanggapan ng pamahalaan, institusyon at negosyo, may mga tahanan ding naka-solar panels sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya ng pamilya Adolfo. Nung wala pa yon, nagbibil ako ng 6,000 plus. Nung naikabit na, nasa lang, 2,500 to 3,000. Pero magkano kaya ang nagastos nila para mag-set up ng solar power system sa bahay? Yung solar panel system ko ay nasa 2.1 kilowatts. Bali nagalaga na ang package sa 190,000. Lahat-lahat na yon, pati installation kasama na. Ayon sa Philippine Solar and Storage Energy Alliance, sa nakaraang 10 taon hanggang 80% na raw ang ibinaba ng presyo ng solar panels. Mas mura na yung mga panels and the equipment. Dumami na rin yung installers in the market locally. Alam nyo ba na meron ding portable solar power system gaya ng solar generator? Kapartner ang solar panel na ito na sa halagang 20,000 pesos. Maaari nyo nang mapagana ang mga gadget at basic appliances ninyo. Ayon sa Department of Energy, malaking tulong ang solar panels at iba pang renewable energy source. Imbis na mag-put up na tayo ng bagong planta, kung meron tayong sapat na madiskarteng paglagay ng mga solar panels sa ating mga bubong, pwede natin itong maiwasan. Isa rin daw sa pakinabang ng renewable energy gaya ng solar ang net metering scheme ng Energy Regulatory Commission. Dito pwedeng ibenta sa mga distribution utility ang sobrang kuryenteng nalikha mula sa solar panels na hanggang 100 kilowatts ang enerhiya at naibabawas ito sa electric bill ng customer. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.